But still, yeah, truly God is good, no? And I think we can all confidently declare that our God is good, no? So, pwede po ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Let's just pause for a short prayer. Oh, hallelujah, Jesus. Truly, oh God, Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat sa bawat isa sa amin, Lord God. Marami pong salamat sa inyong pong tumagabay sa bawat isa. And aming dalangin, Lord God, with humble hearts, Lord God, pakalinisin niyo lamang po kami muli sa gabing ito upang makalapit kami muli with confidence sa inyong trono, Lord, sa gabing ito. And with humble repentance, Lord God, kami lamang po ay nagpapakumbaba, nagpapalinis sa inyong banal na spirito, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat sa iyong kabutihan, Lord God, sa bawat isa. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Oh God. Kami lamang po ay patuloy na mag-seek sa inyo, sa inyong mukha, Lord God, sa gabing ito. Hallelujah. Hallelujah. Pure hearts, let us love.
souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not live our souls to another. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God of Jacob. Oh God, let us be a generation that seeks your face. Oh God. Always give us clean hands prayerfully. Give us clean hands. Give us pure heart. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure heart. Let us not lift our souls to. Give us clean hands. Give us clean hands. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Give us clean hands, oh God. Give us pure hearts. Let us not lift our souls to another. Open our hearts tonight, oh God. We respond to your invitation, Lord God. Hallelujah. To
have your way in us. The wonder of your presence, you're always standing up who you are. For the beauty and the gift of your friendship, so like anything I've ever known. The wonder of your presence, always standing up who you are. Thank you for your presence, the beauty and the gift of your friendship, so like anything I've ever known. Fill this place, oh God. Fill this place, oh God. Fill this place, oh God. Hallelujah. Spirit, have your way in us. Let your glory fall down. Let your glory fall Tulad nga po ng inawit namin kanina. Give us a clean heart. Give us a clean hands. As we come to your throne and as we pray, Lord God, nawa po ang aming mga puso, nawa po ang aming mga isip, ang aming mga kamay, Lord God. Ito nga lang po, O Diyos, ay iyo pong pakalinisin, Lord. Any iniquities, O God, any sins and any transgressions na amin pong nagawa at hindi po nakalulugod sa inyo. Kaya nyo nga lang po, Panginoon, kami po ay patawarin. And as we come to your throne, give us a clean heart and give us a clean hands, Lord, in Jesus. And we will make room for you in Jesus. Hallelujah. And Father God, let your Spirit fall on us in Jesus. Saturate this place, Lord God. Saturate this place. Hallelujah. Hallelujah. And as we come to our first day of tarry for this July, Father God, we thank you, Lord, for the past 6 months, Lord God, na kami po ay sinamahan po. Mabilis nga po yung panahon, hindi po namin namamalayan. We are running in the 7th year, in the 7th month of the year.
Father God, salamat po sa mga ginawa mo pamula po noong January sa amin pong prayer and fasting for the month of February, Panginoon, sa amin pong first fruit offering, sa amin pong couples night, for the yung pong pag-alala po ng iyo pong sa Holy Week. And Father God, this June, Lord, sa katatapos lamang po namin camp, sa graduation po ng aming pong mga leaders. Father God, sinamahan mo po kami. And Lord, nakita po namin kung paano ka po pumilos sa bawat isa. Nakita po namin kung paano po kayo, kung paano po kami ginabayan. Your Spirit go with us, Lord God. Sa marami po naming plano, sa maraming plano po ng aming po mga leaders, Father God, kayo po yung nanguna, O God. Hindi po namin ito magagawa kung wala po ang inyong pagsama. Hindi po namin ito po, O Diyos, ay baliwala kung ang inyong pong Spirit ay hindi po namin kasama. At salamat po, Panginoon, hindi mo po kami pinabayaan. Salamat po, Panginoon, in every time na marami po kami mga activities, kayo po ay kasama po namin at kayo po ay nangunguna po sa bawat isa sa amin. And Father God, as we come, Panginoon, sa ika-7th year hanggang po hanggang po sa katapusan ng taong ito, marami po kaming plano, marami pa po rin kaming activity, Lord God. Lord, we pray na kung paano mo po kami sinamahan noon, sasamahan mo po kaming muli ngayon, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Panginoon, we pray, oh God, for our leaders, sa pangunguna po ni Pastor Elsa, sa pangunguna po ni Pastor Abang at ni Joler, oh God, for our full-time workers, oh God. Hallelujah, salamat po sa buhay po nila, lalo na po kay Pastor Elsa. Hallelujah. Shall we pray for Pastor Elsa? Hallelujah. May we encourage her. Minsan hindi natin siya nakukumusta, but we know na meron din siyang mga pinagdadaanan, hindi man sinasabi sa bawat isa sa atin. Pero alam natin na mahirap mamuno sa isang simbahan. Let's encourage her. Let's pray for her. Hallelujah. Give her, Panginoon, wisdom, O God. Hallelujah. May we encourage her. Hallelujah. Sa lahat po ng kanya pong panalangin sa amin po, sa amin pong sa pinagkatiwala mo pong simbahan. Father God, give her more wisdom, and we pray for more anointing, O God, for her, Lord. Sa amin po mga pastoral staff, Panginoon, bigyan niyo po sila ng katalinuhan, Lord, kung paano po sila po in one spirit, in one accord, in one love, magkaroon po sila ng pagkakaisa, O God. Hallelujah. Sa amin po mga DJ heads, we know na hindi po madali yung humawak po ng marami pong miyembro, different characters, different attitude. But Lord, salamat po sa kanila na kung saan po ay nahandle po nila ang kanila pong mga miyembro. Give them more patience, Lord God, and give them more love and passion, Panginoon, para po sa kanila pong mga miyembro, Lord God. O salamat po sa kanilang, Panginoon, pagpapagal. Salamat po sa kanilang pagpa-follow up every time na meron pong hindi nakaka-attend. Every time na may mga problema ang mga miyembro, kanila pong ipinapanalangin. Salamat po sa buhay po nila, O God. Hallelujah. And Father God, we pray for our ministries heads, O God. Lord, sa marami po mga ministries, Lord God. O Lord, we pray for them, Lord God.
Panginoon, hayaan nyo nga lang po, nabigyan mo pa rin po sila ng mga wisdom, oh God. Lord, more anointing upon them, Lord, in the name of Jesus. Sa gayon po, magawa po namin po ano po yung ipinapagawa mo po sa amin, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, for this church, Lord God. At JRMSG, Panginoon, na kung saan po ay nag-aalaga po sa marami po naming kababayan, Lord God. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And Father God, we pray, Lord God, sa mga activity pa po namin gagawin. Hallelujah, sa mga natitira po pong buwan ng taon na ito, oh God. For our tithers, agreed, oh God. Lord, sa amin pong nalalapit na anniversary, Lord God. Sa amin pong nalalapit, Panginoon, muli na prayer and fasting, oh God. Lord, sasamahan mo po kami. Panginoon po, ano po yung ginawa mo noon, Lord, gagawin mo pong muli, oh God. You will do it again, Lord God. And Lord, ito po ay mas mapapaguran kami. Lord, mas bibigyan mo pa po kami, Panginoon, ng mga bagay na kung saan po, O Diyos, ay amin pong gagawin, Lord. Hallelujah, hallelujah. May we encourage everyone, Lord God. May we encourage, Panginoon, yung pong aming mga kasama po na leaders, Lord, in Jesus' name. Lord, may mga kasama po kami, may mga leaders kami, Panginoon, hindi po namin alam ano po yung mga situation po nila. But Lord, we just pray, Lord God, Panginoon, maabot po namin sila, Panginoon. Maabot po namin ang bawat isa. Maabot po namin ang bawat miyembro, Lord God, in the name of Jesus. And we pray, Lord, na kami po, Panginoon, sa lugar na ito, we pray, O God, na wala pong mawawala. Wala na po sa panahon po ngayon, wala na po magbabackslide. Lord, meron man pong minsan ay nababurn out, but Lord, encourage them, O God. And each and every one of us, Panginoon, we pray, Panginoon, na kami po ay magpalakasan, Lord God. Magpalakasan po kami, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, ang JRMSG, Panginoon, na iyo pong itinayo sa lugar na ito, Father God, hayaan niyo nga alam po na ito po ay maalagaan po namin. Ito po, Panginoon, ay marami pang maka-attend, Lord God. Marami pa po ang makakilala sa inyo sa lugar na ito, O God. Hallelujah. Marami pong salamat. Marami pong salamat. Patuloy nga po ang lahat pong ito. Ito po ay binabalik namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. All I agree. All I agree.
Naranasan nyo na ba yan? Parang, ibawa, dahil nandito po kayo, hindi naman kayo gano'n nagagamit ng GPS dahil meron naman train. Tapos, pag nag-book naman kayo ng Grab, sila yung merong GPS. No? Paano po sa atin, ang ginagamit sa atin, Waze. Mas madaming gumagamit ng Waze kaysa sa Google Map. Minsan yung Waze po ay waste of time. Oo, kasi Tagalog na Tagalog pa yon. No. Tumungo sa Ilaga. Pagkaraan ng 2 kilometro, kumaliwa. Ano mga ganon di ba? Narinig nyo na yan. No. Pagkaraan ng 500 metro, kumanan. Dumiretso ng 1 kilometro. Nung dumating ka na sa dulo ng 1 kilometro, mag-U-turn ka kasi mali ka. Sometimes, mahirap paniwalaan ang mga bagay po na ito. Parang dinala ka ng GPS sa unintended destination ng buhay. Hindi mo alam bakit ka nandoon. Although we rely yung technology, pero hindi sa lahat ng pagkakataon alam ng technology. Niniwala ba kayo hindi naman laging alam ng technology? Hindi alam ng technology na nung umaga na yon ay nagre-route ang mga pulis. Is it? Kaya nagugulat ka na lang, dito kami dinala ng mapa, pero wala. Hindi ka pala doon papunta, no? So we believe to be the correct coordinates ay nasa atin na, only to end up somewhere unexpected. Ganon din naman sa buhay eh. Kala natin maayos na, ganda-ganda na nung plano niyo sa buhay. And after that, nagulat ka na lang, may problema palang dinadaanan. Have you experienced that? Kung hindi pa, pero pwede kayo maghintay. There was a time nung unang layer ng chemo ni Pastora Ruth na alam niyo naman mga pastor, pagka merong pangangailangan, lumalakas ang pananalangin. Tapos yung pananalangin, prayer ng mga pastor, yung siya mismo, hindi niya maintindihan kung ano pinagpipray niya. Naintindihan niyo ba yon? Kung hindi niyo naintindihan, the feeling is mutual. Hindi ko rin naintindihan eh. Pero yung spirit mo, nakipag-ugnayan sa spirito ng Panginoon. Yung mga unang cycle ay medyo madali kasi siyempre may puhunan ka pa sa pambili ng mga gamot. Tatandaan ko noon, if my memory is correct, mga more than 30,000 ang isang cycle ng chemo. Parang gano'n, ano? Ano pa yon? Yung mga generic. Generic pa yun eh. Kasi minsan nagtanong ako sa doktora kung mga magkano ang magagastos dun sa sumunod na layer na 18 cycle. Ang mahal eh kasi kailangan niya ng 3 vials tapos ang isang vial ay nagkakahalaga ng 42,500 pesos. Multiply by 3. Yung doktora maawain sa amin. Sabi niya, Pastor, gagawin ko na lamang po na, re-reduce ko na lang. Gagawin ko na lang na 2 vial. So nawala na 42,500. Multiply by 2 na lang. Konti lang, no? Pero alam niyo ba yung konti na yon every 21 days. Kahit yung naunang layer. Lahat ng chemotherapy ni Pastora Ruth, yung unang 12, every 21 days din yon. So, every 21 days, dapat may hawak ng ganung pera. Yung naunang layer po, yung dahil hindi pa namin alam pa paano mangyayari, saan kami kukuha ng gamot, saan kami bibili. May kakilala siyang, medrep. Medrep tawag doon, ano? Medical refrigerator. So, yung medrep ay kausap na niya, siguro pangalawang cycle. Alam niyo po, ang problema ko, during that time, araw na ng kanyang chemo. Ang problema, hindi pa nagpapadala si Lord ng pera.
Pero alam ng doktora, pupunta na kami doon. Saka yung doktora nagsabi na may nakuha na siya. Kasi yun, parang ang dating COD. Pagka nanduro ka na, babayaran mo na. So, yun ang malaking problema. Pero kailangan namin pumunta ni Pastora Ruth dahil kailangan niyang makimo. Otherwise, sayang naman yung mga naunang makimo. Kaya nag-pray na lang kami. Lord, wala kami hawak na pera. Kailangan mo pong gumawa ng himala. At kung walang himala, makikiusap ako doon sa doktora. Dok, pakiusapan mo naman yung medrep. Ano? Hindi naman namin ganun pang kaklose yung doktora. Hindi rin naman namin kakilala yung medrep. Mahirap yata yun, ano? Pero alam mo, ang Lord hindi naman nagpapahiya. No? So si Pastora Ruth, nakasalang na siya, nandiyan niya yung nakasabit na yung gagamitin po sa kanya, pararaanin po kasi yun sa IV. At nakasabit na, nakasaksak na sa kanya. Wala pa rin akong pera. Bawal doon sa lugar na kung saan nakaupo si Pastor Ruth. Kasi mga nakaupo lang siya na ganyan sana, sa magandang sofa. Ako naman, lumabas ako, siyempre, pinapawisan ako. Lakad ako ng lakad, pero in my mind, nagpe-pray ako. At maya-maya may tumatawag sa akin. Sabi sa akin, Pastor, natawag po kayo. Sensya na po kayo. Saan? Kahapon po kasi Sunday noon ibibigay ko po sana yung pampakimo ni Pastora Ruth, kaya lang nakalimutan ko po, pasensya na po. Pero kayo mag-alala, nandiriyan na raw po sa 3rd floor yung anak ko. Pagbaba ng cellphone, nandoon na yung anak niya. So, Pastor, pasensya na raw po kayo, sabi ni Mama. Ito po yung panggamot ni Pastora Ruth. At nung bilahin ko, sakto talaga sa pambayad. Kaya, pinagpasensyahan ko na siya kasi humingi pa siya. Diba? Humingi pasensya. Huwag pasensyahan mo. How are you doing today? Kumusta yung buhay mo? Are you facing a dead end o kaya hindi mo maharap yung problemang dinaanan mo na magpahanggang ngayon dinadaanan mo? Through this message, I hope to emphasize that even when we face with apparent dead ends in life, standing still in faith and trusting in God's deliberate direction will showcase the glory of God. Papakita pa rin ng Panginoon yung kanyang kaluwalhatian. Ipapakita niya sa mundo na nanunood sa buhay mo. Marami kasing mga chismosa na tinitingnan ng buhay natin. Tinitingnan kung magtatagumpay ka pa. But with God, we are victorious. Palakpakan natin ang Panginoon. Minsan, kailangan lang nating manahimik sa Lord. Kasi hindi naman nalilate si Lord sa pagtugon sa atin. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi malilate si Lord. Kami pong mga pastor, sila pastora, hindi naman nagsimula ng medyo maluwag kagad ang pamumuhay. Nagsimula kami na puro pananampalataya. During my time, nung ako'y mag-full time, alam niyo yung sweldo namin ay 800 pesos na tumataginting. 800 pesos na tumataginting kada buwan. Tatandaan mo yan, 800 pesos. Yan, nagsisimula kami 800 pesos by faith. Pero pwede naman ako magpunta sa Brunei kasi nandoon si Pastora Ruth. Siya yung naunang Brunei beauty nung araw doon. Kasi siyempre maganda siya. Meron na ring sa akin doon. Meron akong nakuhang employer para sa akin. At ang offer sa akin ay 800 din. Pero Brunei dollar. Pero sa ministry, ang offer, 800 per peso. Anyway, it's just a sign. A dollar sign or a peso sign. But anyway, parehas ng figure, parehas na 800. Pero kung kayo pamimiliin,
Huwag na kayo sumagot. Alam ko na sagot. Alam niyo, hindi madali. Kasi pa lang kami ng isang maliit na apartment na yung pag pumasok ka ay sala. Mga 3 upuan lang yung luwang. Pagkatapos pag humakbang ka uli, kwarto. Pag humakbang ka uli, kusina na. Pag humakbang ka uli, labas na. Walang CR, walang CR. But mind you, hindi pa uso yung sensor. Mas na yun sa amin. Mas high-tech. Kaya lang magpe-pray ka na gabi sumumbong. Kasi kailangan mong gamitan ng sensor, yun lumilipad. Nakakatawa, pero totoong nangyari sa amin. There was a time na mag-aalmusal kami. Ang meron lang kami, umuusok na kanin, bagong luto. Sabi ni Pastora, maliit nun si CJ, buntis pa si Pastora, maliit yung panganay. Paano yan? Wala tayong ulam. Tara, mag-pray na tayo. Nandirin na sa lamesa yung kanin, nandirin yung tubig, nandirin yung platito, saka yung sausawan. Ang problema na lang naman, isasawsaw eh. We prayed. Lord, salamat po sa kanin, salamat po sa inumin, salamat po sa ulam na ipapadala. In Jesus' name, Amen. Pagka-amen namin, may kumakatok. Sabi napasal kayo. Pastor, pasensya na po. Wala pong makapagpadala nito sa inyo kahapon eh. Wala po kasing bangka, malakas po ang ulan. Kaya ako na lang po nagsugod ngayong umaga. Ay, okay lang po, huwag niyo na pong problemahin yun. Pasensya na talaga, Pastor. Alam niyo nung... Masyado kayo advance. Alam niyo ba nung buksan ko yung supot, luto na. Kung di ako nagkakamali, 3 mahigit sandangkal na, Hindi. Ano yung shrimp na malaki? Sugpo. 3 malaking sugpo. Saka 2 matatabang mga alimango. Talagang pinagpasensyahan ko din. Sipin nyo, saktong-sakto, pagka-amen mo, nandiriyan na. Para mas mabilis pang umorder sa langit kaysa sa hawker eh. Totoo ba yun? Ang Lord on time talaga. Pero not all the time ay ganun ang sagot ng Lord. May mga pagkakataon, nag-pray din kami, wala rin dumating eh. Naranasan nyo na po ba yan? Minsan, everything looks terrifying at parang painful yung mga nangyayari. Pero kapag lumapit ka sa Panginoon, may gagawin ng Diyos. That's exactly where the Israelites found themselves after leaving Egypt. Freed from slavery after 400 years, pero nung nanduro na sila sa corner na sila eh. Sipin mo, layo na ng lakbay, tapos nandire na sila sa Red Sea. Saan ka tatakbo? Red Sea yun, malalim. Sa likod, nanduroon yung Pharaoh at saka yung maraming mga kabayuhan, yung mga chariots at saka yung mga soldiers ng Egyptian. Pag pumunta sa kaliwa, nanduroon naman yung wilderness na maraming mga rattlesnake. Punta ka sa kanan, nanduroon naman yung mabundok na mahirap akyatin. Saan ka pupunta? Pag wala ka nang makita, when you don't see help in front of you, at the back, at the right, or at the left, if you can find any help from north, east, south, and west, just look up. God will help you. Amen. Amen. You know what? It's in the impossible that God reveals His power the most.
Kaya minsan, pagka walang nangyayari, tinatanong natin ng ating sarili, yung kayang GPS ng Panginoon ay gumagana kaya ngayon? Is it working now, the GPS? God's positioning system. Ngayon pong gabi, 3 bagay po yung gusto kong dalhin sa inyo. Yung 3 principles from this book of Exodus, chapter 14, verse 12 to 14. At diyan po sa 3 na yan, mula po sa blinding doubt, brilliant direction, breakthrough deliverance, makikita natin paano ang Diyos ay kumikilos. Let's start with the blinding doubt. Verse 12. Is not this what we sent to you in Egypt? What we said to you in Egypt? Leave us alone that we may serve the Egyptians. For it would have been better for us to serve the Egyptians than to die in the wilderness. They're coming out of Egypt, released from their captivity. They are now free men and women. Sa katotohanan, nung lumabas sila, parang ang lakas ng loob nila eh. Alam niyo, pagka yung kagagaling mo lang sa tagumpay, parang ang lakas-lakas ng loob mo. They are ready to fight. No? Pero sino naniniwala na kahit sa tingin mo ready ka na, ang Lord lang nakakaalam kung ready ka na? Is it? Ang Lord lang. Naranasan ng mga Israelites yung mga sinasabi nating overwhelming grace and miracles ng Panginoon. Yung 10 plagues na dinaanan nila, paano nilabanan yun ng Panginoon. Pero nung nandito na sila sa Red Sea, doubt clouded their judgment. Alam niyo ang hinanap na nila? Buti pa nung nasa Egypt. Minsan ganun din tayo. Buti pa nung hindi pa ako nagli-leader, walang ganong problema. Nung nag-leader ako, dumami yung problema. Paano nakasama ka dun eh? Joke lang. Hindi naman totoo yun eh. Paminsan-minsan lang yan. This is what blinding doubt does. It makes us forget what God has already done. Marami nang ginawa ang Panginoon, alalahanin mo yun. Yung sumama sa Lord ng napakaraming taon sa JRM Singapore, sasama pa rin sa atin sa panibagong taon. Hindi ko ito pinagpaalam pero parang gusto kong sabihin. Alam niyo po, madalang ako managinip Pagkatulog lang. Dede, kagabi, kakaiba to Alam niyo na panaginipan ko, JRM Singapore. Nasa isang place daw tayo, parang camp ang situation. Tapos, merong senaryo na gustong pagawa ang Panginoon. At alam niyo ba kung ano yun? Na isa pala to sa pinagpe-pray nyo. Yung maka-purchase kayo ng sarili nyong lugar. Tapos doon sa ano na yon, sa gathering na yon, parang maliwanag pa sa akin. Si Pastor Elsa, may pinalabas na na nakarolyo na naalala mo Pastor Elsa nung isang camp na in-unfold yung flag ng Philippines na napakalaki. Parang gano'n ang ginawa. Pero nag-unfold kayo, pero parang lang siya. Parang white na white lang yung in-unfold nyo. Tapos meron siyang banner ng JRM. At yung in-unfold na yon ay picture na makakabili kayo ng isang property. Pero yung flag, may nakalagay na 65. Tumututol ako. Sabi ko, ba't 65? Kasi ang paliwanag nila Pastora Bang at saka ni Pastora Elsa, kasi tinatansya namin yung mga tao kasi marami nagsasabi, makakabili ba tayo niyan? Tingnan nyo naman ang pumapasok na offering.
Paano kakasya? Kaya ang ginawa nila, in-scattered nila na ganong kahaba, mababayaran na yung pagdating ng 65 years. Lumalaban ang loob ko. Sabi ko, hindi dapat ganyan. Dapat maiksi lang. Sumihint na kayo. Hindi dapat ganong kahaba yung Actually, hindi na pananampalataya ginawa. It is not by faith. It is by figure. Sabi ko parang, bagay, panaginip lang naman yun. Pero pwede namang maging totoo kapag nagkaisa kayo, bibigay ng Lord, yun talagang property na para sa inyo. No? Napupunta naman ako nung araw, hindi naman ako nanaginip ng ganun eh. Kaya lang, kanina maliwanag, hanggang ngayon maliwanag pa rin sa akin eh. Siguro, pagka natatamaan ng ilaw yung noo ko, lalo Dito po ang mga Israelita ay nakakita nila yung problema ang kanilang dinadaanan. Do you know, one of the things that doubt always invites, kung ano ba ang iniimbitan ng doubt? Doubt always invites fear. Kung ang pag-aaralan natin ay yung dream na meron ako kagabi, natatakot tayo na baka hindi mabayaran. Kung hindi mabayaran, ano problema? Baka darating na si Lord. Kisa naman nabayaran nyo, mapunta pa sa antichrist yung property. Ba't bibili pa, pastor? Darating na pala antichrist. Paano kung hindi dumating kagad? Hello? No? Doubt always invites fear. Doubt always invites darkness. Lumalabo ang daigdig mo sa panahon na yon. And you know what? Doubt sinks our faith. Pinalulubog nito ang ating pananampalataya. Imagine niyo po ang isang tao na galing siya sa napakatagal na pagkakabilanggo. Pagkatapos lumabas na siya dahil siya ay kailangan ng marilis. Sa tingin niyo, anong klaseng damdamin meron siya? Freedom is so exciting. Pero yung freedom na yon dahil pagkaraan ng, halimbawa, ang hatol sa kanya sa Pilipinas ay reclusion perpetua. Nang ibig sabihin nun, 40 years kayo. 40 years yun. One life sentence yun. Pero alam nyo, kahit malaya ka na't lalabas, may takot pa rin yun eh. May tatanggap pa kaya sa akin? The question is, nandoon pa rin kaya yung pamilya niya? Kasi marami ng kwento na ganyan eh. Yung mga Israelita, lumabas na ng pagkakabilanggo for 400 years. Nung may problema na, nasabi nila? Buti pa doon sa Egypt eh. Sa Egypt, kumpleto eh. May sibuyas, may bawang, may paminta. Ang gusto lang pala nila, nam-nam-nam-nam, nam-nam. Yun lang pala gusto nila. That's the danger of looking back during those moments of pressure. Sabi niyo, noong panahon na yon, kahit may pressure, okay naman kami, regular lang yung buhay. Sanay na kami. Parang ayaw na nating umalis sa dati nating buhay. Pero maganda ang pangako ng Panginoon. Marami nagsasabi, it was better before. Parang kami ding mga may edad na. Nasasabi namin, mas maganda nung araw. Isipin nyo, nung araw, mga sa pamilya, pag kumain sabay-sabay, nagkakausap pa. Di ba? Ngayon, kahit kumain na sabay-sabay, iba-iba kausap eh. Nasa cellphone lang. Nangyayari ba yun? No. Tapos sasabihin namin, mas masarap pa nung panahon namin eh, mas maganda pa. No. Ano sa tingin nyo? Saan mas maganda? Nung panahon namin o nung panahon nyo ngayon? Ayaw nyo na magsalita, gusto nyo manigurado. Alam niyo po, bawat panahon maganda kapag kasama natin ang Panginoon. Marami lang mga advancement na nangyayari, pero kapag kasama natin ang Panginoon, mas maganda. God didn't free you to let you die in the wilderness because of fear. Hindi tayo dinala ng Panginoon para mas lalo pang matakot muli.
tingnan po natin ang mga bagay na ito. Huwag nating hayaan na tayo po ay bulagin ng ating mga pagdududa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka na magduda. Yung mga bata, hindi na alam yung duda. Do not doubt. Pangalawa po, yung brilliant direction. And Moses said to the people, "Fear not, stand firm and see the salvation of the Lord, which He will work for you today." Laksan ninyo yung loob. Huwag kayong matakot, tingnan na lamang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. You know what? In the midst of panic, si Moses, hindi siya nagbigay ng military strategy. Ang kalaban nila mga militar Pero ano binigay niya? Hindi military strategy. Spiritual strategy, pinakita niya. Fear not, stand firm, see the salvation of the Lord. Tatlong bagay. Fear not, stand firm, see the salvation of the Lord. Ito yung 3 steps of posture na pwede nilang gawin. Hindi physical action. Alam niyo minsan, God doesn't need to change your hustle. He needs your trust. Gusto niya magtiwala ka. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord magtiwala ka. Bakit sila natatakot during the time? Kasi nga, Red Sea ang lalim. Paano nila tatawirin yun ang luwang nun? Alam niyo po ba na sa panahon natin ngayon, merong mga theologians to, mga nag-aral talaga. Pinag-aralan nila ng gusto itong account na ito sa Exodus, at ang pananaw nila, nagkamali ang writer o yung mga scribe na nag-translate. Hindi raw ito Red Sea, Reed Sea. Parang Red Sea, naging Reed Sea. Parang Mami D at saka Pacquiao sa Reed Sea. May Bisaya ba rito? Bisaya? O Bisaya ka, day? Taga-diin ka mo. Actually, hindi na Bisaya yung Reed. Reed na sinasabi nung mga scholars na to, mga brilliant people, ay R-E-E-D, Reed Sea. Could you imagine that? During that time daw, yung napakaluwang na yon na Reed Sea, puno yun ng maraming reed. Sa Tagalog yun tambo. Dagat na, yung tambo, nakakita kayo nung walis na, yung tangkay niya tambo. That is reed. Parang kawayan siya, parang bamboo na maliit lang. Reed Sea. But take note, dahil Reed Sea daw yun, pinag-aralan nila na ang tendency sa Reed Sea, kahit gaano kaluwang yan, ang tubig daw po doon ay hanggang knee deep lang or above knee. At kapag napakalakas ng hangin, maitataboy niya yung tubig, may malalakaran talagang walang tubig. Pero alam niyo ba, mas malaki yung miracle dun. Kahit hindi mahati yon, mas malaki yung miracle. Bakit malaki yung miracle? Papaano nalunod ang kabayo hanggang tuhod? Nung mabuwal ba siya, sabi ng kabayo, atay! Hello? Did you get what I mean? Ang ginawa pa ng kabayo, numata pa na ganyan, humiga na lang at uminom. Di ba? Mas malaki yung himala. Kaya yung mga hindi naniniwala sa himala, gumawa ng mas malaking himala. But we believe on the account na yun talaga yung Red Sea, malalim talaga. And even archaeologists sa panahon ngayon, nakakakita sila ng mga wheels ng chariot dun sa tapat na yun. Anyway, ang pinapakita po rito ay ang direksyon ng Panginoon. Kapag ang Panginoon ay gumawa ng isang bagay, pinapakita niya yung deliberate direction regarding every turn of our lives. Ano sinabi ng Panginoon? Hindi naman nyo kailangan bumalik. Hindi nyo kailangan pumunta sa kanan o sa kaliwa. Ang kailangan nyo, dumiretso kayo. Kasi tumawag na sila sa Lord. Si Moses, tumawag na sa Lord. Pinadiretso na sila. Saan sila pinadiretso? Doon sa dagat na pula. Look at this.
Si Moses, tinuro pa lang na ganyan, yung kanyang rod, ano nangyari? Nahati na. Hindi pa nila kasi kaya yung pananampalataya ng katulad sa panahon ni Joshua. Sa panahon ni Joshua, kailangan lumusong sa tubig yung mga priest. Totoo ba yan? Pero sa panahon ni Moses, hindi pa kasi sila nakakakita ng ganun. Wala pa silang nababalita na ganun. Kaya ang nangyari, hinati muna ng Diyos, saka sila lumakad. Ano? Bali, ang dating nun, pay to cast muna. Yun sa kay Joshua, COD yun, na-deliver na bago. Nanduro na sila sa tubig. No? Sino po yung mga may anak na maliliit pa? Malaki na. Mahirap na sa yung gawin illustration. Pero alam niyo, halimbawa may anak kang maliit, gusto mong turuan lumangoy, nanduroon ka sa swimming pool, siya nanduroon sa edge. Pag niyaya mo anak mo, ini-encourage mo, jump, jump. Kahit hindi sanay yung bata na lumangoy. Tatalon siya, bakit? Anduro na mami niya, nanduro daddy niya. Di ba? Sasaluhin niya. Alam niyo po ba, nung itusan ng Panginoon ang mga Israelita na tumawid doon, kahit nahati yon, nanduroon pa rin ng Diyos. Kasi anything na mangyari, nanduroon ng Panginoon para tumulong sa kanila. That is a brilliant direction. Minsan hindi natin maintindihan ng Panginoon. Bakit mo ko dinala rito, Lord? Bakit ganito kalaki yung problema dinadaanan namin? No? Nagtataka ka, bakit ganun kalaki yung problema mo? Parang ayaw mong ikaw yung may problema na ganun. Parang ang gusto mo, yung katabi mo, doon i-recommenda yung problema. Lord, sa kanya na lang, mas matapang ito eh. Yun ang akala mo. Ang gusto lang ng Panginoon, I've got you, just trust me. Pagtiwalaan mo lang ako. So when chaos surrounds you, do you panic or do you posture your heart to listen to God? God's direction often begins with stillness. So, kung may problema ka, may dinadaanan ka, nahirapan ka, stop trying to fix it all yourself. Huwag ikaw mag-ayos. Pag inayos mo, magulo pa rin yun eh. Hayaan mo si Lord ang mag-ayos. Amen. Take a breath, stand still, look up to God, manalangin ka sa Kanya, may gagawin ng Panginoon. Most of the times, God does not lead us in the way of our choosing. Hindi nga yung hindi yung gusto natin ang nasusunod. Di ba kinuwento ko si Pastor CJ, talagang ang gusto niyan, conservatory of music. Talagang ayaw namin ni Pastor Ruth. Una, hindi namin kaya ang tuition fee. Kasi during that time, UP yun. UP na ang pitaka namin. Wala pa kami pambayad. Kaya ini-encourage namin siya, wala ka na bang alternative? Ang pangalawang dahilan, ay ang sinabi ko kay Pastor Ruth. Sabi ko, Ma, hindi sa iyo kumuha ng boses yan, sa akin. Hindi totoo yun. Hindi magandang boses ni Pastor CJ. Pero mahusay ang tenga niya pagdating sa tugtugan. Kaya hindi natuloy ang Conservatory of Music. Kinonserve namin ang aming pera. Ano ang alternative? Psychologist. AB Psychology. O nung mag-graduate siya, saan niya papakinabangan? Papakinabangan din pala sa pagiging pastor. Another thing, yung pangalawang anak niya, matutuklasan pala na may ASD. Autism Spectrum Disorder. So, naunawaan niya kagad kung paano aalagaan ang kanyang anak. Eh, paano kung wala siyang knowledge patungkol doon? Di masasama lang ang loob niya kay Lord. Salamat. Mas matalino ang Lord kaysa sa atin. Amen. Amen. You know what? God sees tomorrow as clearly as He sees yesterday. As He sees all our future. Maliwanag ang tingin ng Diyos dyan. Tayo lang ang nalalabuan sa hinaharap natin. Totoo po ba yun? God sees the path forward.
Nakita ng Diyos ang hindi nakita ng mga Israelites. Nakita ng mga Israelita yung problema sa harapan. Nakita rin nila ang problema sa likuran, ang mga Egyptians, yung mga sundalo. Alam niyo po ba, napakarami naman nila pero nakita ng Diyos, hindi pa sila prepared for battle. Ano ginawa ng Panginoon? Inilayo sila sa labanan. Sometimes, ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin. Hindi niya ibinibigay yung akala mo kaya mo na during that time. Kasi alam ng Diyos na mapapahiya ka, ayaw kanyang ipahiya. Is it? Kaya hindi sila iniharap sa mga sa Pharaoh, saka sa chariots, sa maraming mga soldiers. Bakit? Hindi pa nila kaya labanan Alam niyo po ba yung mga problema dinadaanan natin? Kala mo malaki na, pero yun lang yung kaya mo na alam ng Diyos na pwede mong daanan. Kaya kung may dinadaanan kang mabigat, totoo hindi mabigat yun. Yun ay kayang-kaya mo. Sabihin mo sa katabi mo, kaya mo. They were not prepared, so He led them in a different way. Minsan, nag-wonder tayo, Lord, bakit mo ako dinala sa ganitong napakahirap na sitwasyon ng buhay? Lord, di ba nag-pray naman ako? Meron ka naman binigay na conviction sa akin na magkakatotoo ito Ba't ngayon parang ang hirap? Alam niyo po ba, hindi nangangahulugan na may struggle ka hindi nakalooban ng Lord. Sometimes nga kapag may struggle, mas kalooban ng Panginoon kasi yun yung pagkakataon na gusto ng Lord, magtiwala ka sa Kanya. Amen. So, kung humaharap po kayo sa difficulty, na akala nyo, kaya nyo nang harapin, ang kailangan nyo lang talaga, harapin na kasama ang Panginoon. Lastly, mabilis breakthrough deliverance. In verse 13b to 14, for the Egyptians whom you see today, you shall never see again. The Lord will fight for you, and you have only to be silent. Ganda pangako po nito Wala kayong gagawin. Yung kaaway nyo na nasa likuran nyo, hanggang ngayon nyo na lang makikita. Paano kung sabihin naman sa inang Lord, ngayon taon mo na lang makikita at mararanasan yung problemang dinaanan mo. Sa susunod, di mo na madadaanan yan. Payag ba kayo doon? Payag kayo? Hindi nyo na lahat ng problemang mabibigat na dinaanan nyo ngayon, hindi nyo na madadaanan sa susunod na taon. Payag ba kayo doon? Parang hindi ako siguro. Alam nyo, pwede nating hindi na madaanan yon. Lalo na pag pinagtagumpay na natin. Kasi sa susunod, hindi na ganon yung intensity ng madadaanan mo. Mas matindi. Kasi mas malakas ka na kaysa dati. Mas mature ka na kaya. Sabihin mo sa katabi mo, ang laki ng pinag-mature mo. Sige, sabihin mo. Tapos sinundan mo pa ng halata sa pilegis mo. Ano sabi rito ng talata? The Lord will fight for you. Encourage mo nga yung katabi mo, sabihin mo, the Lord will fight for you. You know what? Sabi rito, be still. No? The Lord will fight for you. And you have only to be silent. Alam niyo po, silent wasn't just about noise. Hindi ito patungkol lang sa issue ng ingay. It was about surrender. Lord, hindi ko ito kaya, pero dahil kasama kita, makakaya ko ito. Nung una, alam niyo, ang diniklar ako, nadaanan ko na ang pinakamabigat na problema nung mamatay si Pastor Ruth. Hindi rin pala Kala ko na nadaanan ko na yung pinakamabigat, hindi pala Hindi yung namatay siya ang pinakamabigat. Meron pa sumunod. Ano yung pinakamabigat? Nung hindi ko na siya kasama. Yung madalas kinakausap ko na yung picture niya. Aga mo kasi kung iniwanan Ganon. Sinasabihan ko yung picture. Praise God. Hindi ako sinagot ng picture.
Totoo yun. Kinausap ko talaga picture. At hindi lang isang beses. Kadami kaya. Kadaming beses ko kinakausap yung picture niya. Di ba? Yung mga ka-FB friend ko, nakikita nyo, lagi akong may story ni Pastor Ruth, di ba? Na? Yung istorya ko nga, wala nang katorya-torya eh. Puro siya na lang eh. Inabot ko yung ganun. Kala ko kasi nung mamatay siya, Lord, nadaanan ko na pinakamabigat. Hindi pa pala. Ang susunod palang mabigat, yung pag nakita ko yung kama ko na wala siya, mabigat pala yun. Alam nyo, may time na kung saan siya yung nahiga nung namatay na, humiga ako ng diretsong-diretso eh. Hindi naman ako namatay. Totoo yun, tinuwid ko ng ganun yung ano. Hindi naman ako namatay. Ginawa ko, ginanong ko naman. Wala eh. Puro forma lang eh. You know what? God was going to do the impossible. Why they stood still and watch? Minsan, tumahimik ka lang, tingnan mo kung ano gagawin ng Diyos. May gagawin ng Panginoon. Yung problema mo dinadaanan, may gagawin si Lord. Meron lang din siyang gustong ituro sa iyo. Gusto lang din ng Lord na matutunan mo na magtiwala talaga sa Kanya. Alam niyo, ang isa sa breakthrough ko nung unti-unti akong makapagsimula na makarecover, yung kinausap ko uli siya eh, yung picture niya. Agam mo kasi ko iniwanan. Tapos sakit ako ng bahay, habang makakit ako dun sa hagdan, umiyak naman ako. Sabi nung kausap ko, pero ako lang mag-isa yun. Kakausapin mo picture ng asawa mo, iniyak-iyak ka, napala mo. Ginagano ko na sarili ko. Tapos diretso ako sa prayer room namin. When I was in the prayer room, sinabihan ako ni Lord, Sani, hindi ka iniwan ng asawa mo, kinuha ko asawa mo. Alam ko naman yun. Wala na may ibang kukuha sa asawa ko, kundi si Lord. Did you get what I mean? Alam ko naman yan eh. Theologically, mas lalo ko nang alam. Si Lord ang kumuha. Physically, alam ko rin si Lord ang kumuha. Pero lagi ko sinasabi doon sa picture, iniwanan niya ako, naunang malis. Pero nung ang Lord na magsabi, minsan yung isang katotohanan, kahit alam mo, hanggat hindi si Lord ang nagsasabi, hindi ka naniniwala eh. Hindi, ako lang pala yun. Sabihin niyo sa akin, ikaw lang yun, pastor. Pero yun, doon nagsimula. Sabi ko, malaking kalokohan to. Isipin mo, kakausapin ko pa yung nasa salamin. May mirror, sila napunta sa amin eh. May tukador si Pastor Ruth doon, malaking salamin. Nakausap ko yung nasa salamin. Ano ka bang klase? Pastor ka ba? O yung nasa salamin, kinakausap ko. Nasa likod ng salamin. Pero wala akong kasama eh. Minsan meron tayong napakalaking battle sa buhay. Pero alam niyo po ba sa battle na ito, halabanan na ito, ang Lord lang pwede nating kasama. Maraming bagay na hindi mo maiintindihan. Huwag mo nang intindihin. Baka hindi mo kayanin yung dinaanan ko. Matuluyang kang magkatililing. Hindi, totoo yun. Hindi lahat nakarecover sa ganyan. Meron tinatakasan ng bait. Minsan naman, ang tinatakasan nila, yung rooftop, para bumaba ng walang hagdan. Alam niyo po ba, may ilang mga battle sa buhay na hindi ikaw ang kailangang humarap. Minsan may mga battle sa buhay na ikaw yung talagang haharap eh. But there are battles in life that it is not for you to fight it. Sa Diyos yun eh. They are God's. So, if you are facing something beyond your strength, take comfort. Your silence in prayer may be louder than your shouting in your doubt.
Minsan, mas maingay ang pananahimik sa prayer kaysa ang sigaw ng iyong pag-aalala. Totoo po ba yun? The Lord will fight for you. Wakan mo sa kamay yung katabi mo, sabihin mo, the Lord will fight for you. You know what? God is fighting for you to be your best, to overcome your fears, to do what you know is in your heart is right. God is fighting for all who struggle and suffer. Ang Lord ang lumalaban sa atin. Take the long view. Hindi ka dinala ng Panginoon sa haba ng pananampalataya mo para iwanan ka lang sa ganitong sitwasyon ng buhay. Malayo pa lakbayin natin. Marami pang ipapagawa si Lord sa atin. Alam niyo, nung wala pa kaming, yung kukunti pa yung magsi-60 sa mga pastor, ang iniisip namin pagdating ng 60, 65, magre-retire na kami. Yun ang nasa isip namin eh. Pero marami kaming inabot ng 60. Nag-retire talaga. Kami, nag-retire din. Saka T-Y-R-E. Nagpalit kami gulong. Retire. So take the long view. Malayo pa. Malayo pa ang lakbayin. Malayo na ang iyong narating. Malayo pa rin ang lalakbayin. Ang hirap no, nasa gitna ka na, atras ka pa. Sabihin mo, kalabitin mo yung katabi mo, sabihin mo, wala nang atrasan. Ano nangyari sa mga Israelita? The story of the Israelites didn't end in the wilderness. It didn't end at the Red Sea. Is it? It didn't end at the Red Sea. It ended with freedom on the other side of the Red Sea. Kaya yung dinadaanan mo ngayon, hindi ibig sabihin na hanggang ngayon lang yan. Lalagpasan mo yan. Makakaraos ka din dyan. Mapagtatagumpayan mo yan. Nahihirapan ka? It's but natural. Alalahanin mo ang sinabi ng banal na kasulatan na sinulat ni Paul. Yung pagdurusa natin dito, it's not worthy to be compared to the glory that is appearing. Mas malaki ang kaluwalhatian. Siguro pagdating natin doon at nakita natin yung regalo ng Diyos sa atin sa afterlife, sabihin natin, Lord, parang ang liit pala ng puhunan ko para makarating dito. Di ba? Si Lord, ang laki ng puhunan para iligtas tayo, buhay niya. Tapos yun namang tayo, pag dumadaan sa problema, parang dali natin sumuko. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kang susuko. Pastor, paano yun? Eh, asawa ko kalabang ko, paano? So God graces us with good ending. Iniwala ba kayo doon? Good ending, not because we are good, but because God is so gracious. Gracious ang Panginoon. Maaaring katulad tayo ng mga Israelites, we are caught between a sea and an enemy. Doubt might be blinding you. You're crying out, Lord, bakit mo po ako dinala rito? Katulad ng Israelites. Pero ano sasagot sa atin ni Moses? Fear not, stand firm, see the salvation of the Lord. Huwag kang matakot. Tumatag ka lang, tumayo ka ng maayos. Tingnan mo ang kapagliligtas ng Panginoon. As we see, God will give you calmness instead of craziness. Ano sagot ni Moses sa mga tao? Sabi niya rito sa verse 13a, Moses answered the people, do not be afraid, stand firm, and you will see the deliverance the Lord will bring you today. Calmness instead of craziness. Gusto ng Panginoon, payapa ang buhay natin na harapin yung mga sitwasyon ng buhay. Another thing is this, God will give you confidence instead of cowardice. The Egyptians you see today, you will never see them again. Yung problema nyo ngayon, hindi nyo na yan dadaanan o hindi nyo na makikita sa susunod.
Why? Ang Lord ang magsosolve ng problema na yan. Amen. Lastly, God will give you clarity instead of confusion. Ano yung clarity rito? The Lord will fight for you. Alam niyo po ba yung maliwanag ngayong gabi? The Lord will fight for you. Ano man yung ating dinadaanan, ang Diyos ang siyang lalaban para sa atin. God's ending are always good. Tandaan niyo po yun. God's ending are always good. Eh, Pastor, bakit hindi pa maganda ngayon? If it's not good yet, it's not the end. Di pa tapos si Lord eh. Maraming pang gagawin siya. Tayo lahat. Oh God. Salamat po naman. Pwede po bang sa pagkakataon na ito, pumunta po kayo sa isang kapatiran na hindi niyo po kasama. Tulungan niyo po silang mag-praise. Matutunan niya magtiwala sa Panginoon. Hirap sa kanyang nararamdaman. Okay po, find a partner na hindi niyo madalas makasama. It's time for us na encourage sa kanilang mga buhay ng prayers. Sige po, pwede niyo pag-usapan sandali. Pwede niyo po mga kaibigan. Here is where I lay it down, every burden, every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to, do whatever you want to. And I will make room for you to do whatever you want to, do whatever you want to. We surrender to you. Here is where I lay it down, every burden, every doubt. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to, do whatever you want to. And I will make room for
is my surrender. Here is where